Guys, tapon muna tayo mga empty bottles natin. So dami na niyan, no? Pero ilang buwan na to naipon. Parang 3 months na ata naipon to. Tara, samahan nyo kami guys. Samahan nyo kami magtapon na to. At alamin natin kung magkano to. Pero hindi to kalakihan guys. Pero meron. Dito guys, sa mga gilid-gilid, si Emma mahilig maglagay niyan. So mayroon pa tayong dalawa dito. Ayan. Welcome back again. So, grabe ang tirik ng araw, oh. Sakit sa mata. So, dapat may shades ka, baby. Nakalimutan ko nga, naalala ko na nasa labas na tayo. Yan. So, pangatlong araw na dito sa Calgary na sobrang tirik ang araw, ah. So, in few days or sa mga malapit na yan, weekday, tunaw na yung yellow dito. So, ang katapat naman nun ay very, slippery yung road kasi natutunaw na naman yung snow. Yes. Oh, diba? Tirik na tirik ang araw. Ano ngayon guys ha? Plus 6, no? Hindi naman sa pagmamayabang, no? Plus 6 kami eh. Plus 6 pero nagganto pa rin ako. Yan, para protected pa rin. Kasi syempre may wind chill pa rin kapag bumubuga ng malamig na hangin. Oo, yun yung masakit eh. Yan, kahit plus 6. Pero ang ganda kasi tama ng araw ngayon dito. Yan, talaga. Parang feel ko plus 10. Pag tinatamahan tayo ng araw. Pag dito sa gilid ko, yan, medyo nararamdaman ko yung sikat ng araw. Yes. Hindi katulad na pagka nag-minus 15. Ako guys, baliwala yung araw na yan. Kahit tirik na tirik ang araw. Oo. Baliwala. Yan. Ang kagandahan lang doon, syempre, maliwalas yung yung ulap. No? Yan, Maganda yung mood. Clear na clear ang sky. Yung araw nandito sa kaliwa. Yan, wala na. So yun guys, no, samahan nyo kami ngayon magtapon ng aming basura. Hindi lang simpleng tapon, nakikita tayo ng pera dito. And since matagal namin naipon yung mga bottles na yan, ako, guess nyo kung magkano ang aabutin na makukuha natin sa recycling depot. Yan, sa bottle depot. Ayan, so sino makahula niyan guys, pupusuan namin. Alright. So, nandito na tayo guys sa Bottle Depot and kukunin niya na yung mga Basura. yung mga ibebentang bottles. So, tingnan natin kung magkano abutin niya. Hindi na kami bababa ni Zion. Kaya na ni Alvin yan. Hi, Zion! Marami lang ito. Daddy. Oh my God. Assist. May nag-assist sa kanya. Ganyan naman yun dito. Lalapitan ka. Parang kami. No? Thank you. Ang dami naming soft drinks. Marami dyan guys yung milk ni Zion. Yan ang halos every week bumibili kami ng milk ni Zion. Kaya alamin natin kung magkano to. Guys, naka 21 din pala tayo. Wow! Yan, so scan mo lang yan dyan. Ba siyang dito. Yan. Oops. So, diba? Thank you! O, diba guys? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple magtapon ng basura dito. Yan. So, yun ang kagandahan. Hindi naman siya kagandahan actually. Kasi pag binili mo naman kasi yan sa store, may kasama na ring deposit yan. Kaya, 21! Mas
malapit sa'yo. So yun nga guys, hindi mo siya kagandahan talaga na pag bumili ka doon sa store. Yung may siyempre dinadagdagan din nila yung presyo doon eh. Kumbaga may deposit na yun doon eh. So, Kaya naka 880 pesos tayo. kaya ang mangyayari, ibalik mo para yung binayad mo na deposito doon sa pinagbilan mo ng store, mabalik sa'yo. Siyempre, diretso na sa wallet ko yan. Kanya. Ayan. So yung piso, papang car wash ko na lang mamaya. Kasi bala kong bugahan lang to ng tubig. Kasi may mark ng mga asin-asin yung gilid ng natin sasakyan. So kailangan matanggal natin yan. Okay. So ngayon naman, punta naman kami ulit ngayon ng Chinook Mall. Kasi meron lang kami guys imi-meet na subscriber natin. No? I think 2 weeks ago pa ito na plano eh. Oo. No? Oo. So ngayon lang namin siya kasi nung last week kasi guys nandoon kami saan ba tayo last week? May pinuntahan tayo nun, 'di ba? Then itong week ito yung libre naman namin ngayon kaya i-meet natin siya guys, no. Tingnan natin kung ma-interview natin siya. Tatanungin natin, no? Depende sa concept. Depende syempre, tatanungin natin siya kung pwede ba, kung okay lang ba sa kanya na makausap natin siya O na may baka private. na may camera. Pero kung private lang, okay lang din, wala namang problema. Kami lang siguro mag-share sa inyo ng mga siyempre mag-usap tayo about experience dito sa Canada kung paano sila nakapunta. So tanungin natin siya. Alright? A few inches later. Ayan, so yun guys, na-meet na natin yung isa sa mga subscribers natin, ito si Ronald. Yeah, so international student siya dati, pero siyempre graduate na siya, So interviewin natin siya ng konti lang naman. Tanong natin kung bakit naisip niya mag-Canada. Okay, so ito si Ronald. Ayan. So unang question ko agad sa'yo, bakit ka nag-Canada? Well, it's my dream. Like, before pa talaga, dream ko talaga mag-Canada. So, high school pa lang ata ako naisip ko na. Kasi yung snow. Pero, ewan ko, gusto ko pa ba? Of course, and then yung, yung stability ng life. Kasi sa Philippines, di ba, nag-work na ako ng 7 years. Sa Watson's Philippines. Training manager ako before. Okay. Pero wala pang savings, ang hirap. I mean, kumikita pero sapat lang. Yeah. So parang parang time na para mag-explore and then tinry yung international student. So ano namang masasabi mo dito sa Canada? Kasi ang nakita ka na experience mo? Malamig. And yun, puro work. Work lang. Ano yung current work mo as of now? I'm an early childhood educator saan ako nag-aral din ako nag-work. Na-observe ako during my practicum. Okay, at least di ka na nahirapan Kahit na-lift na yung 20 hours noon, tuloy pa rin kasi walang limit dito kapag on campus. Kapag on campus. So yun, full-time akong early childhood educator. And yun, I love children. Sayo, no? So guys, ito nga pala isisingit ko kasi pinag-uusapan natin yung Alberta Opportunity Stream na nag-boss. So, si Ronald kasi 5th month niya na and 1 month na lang qualified na siya sa Alberta Opportunity Stream. Pero sadly, ito isa sa naapektuhan, hindi makaka-apply ngayon kasi nga nag-boss. So, hingi natin ang kanyang opinion. So, ano pang feeling na nasarhan muna tayo ng tindahan? Very timing no, nag-asa ko sa kila Kuya Alwin at Emma na magkita kami, hindi pa siya nag-post. Hindi pa siya nag-close. So very timing kasi isa ko dun sa affected. So by end of February dapat 6 months ko na as full-time. Eligible na for AOS but sad to say, suddenly pinost nila or kinlose nila. So kailangan mag-isip ng option B. Yeah. So, di ba dapat marami tayong mga plans? Ano ba yung alternative
plans mo? Yan ang iisip mo. Plan B is express entry. And then Yeah. the CEC. Kaya Tama, lang, CEC 1 year. 1 year experience. So I need, 6 more months. Okay lang yun kasi 3 Okay years na, 3 years. PGWP naman. October na release yung PGWP ko. Oh, October last year. Oh, ang so haba 1 month pa. lang before. Oo. Mabilis lang siya. Unlike sa may mga classmates ako na until now, oh wala pa. wala pa. Kaya medyo... Depende talaga, no? Sobrang sa... nasasad sila kasi wala pang PGWP. Oo. Tapos, AOS na. nag-post pa yung AOS. Kaya Oo medyo, nga. yung anxiety nila grabe. Totoo. Yung waiting game. Yun Totoo. talaga. Yan. Ito, last question siguro. Bilang international student na nakatapos ka na dito sa Canada, anong yung maipapayo mo sa mga nagbabalak pa maging international student dito sa Canada ngayon? Ayun, so... ano ba? Ituloy ba or Of research course, or kung dream nyo talagang pumunta dito sa Canada, go lang, push lang. Pero again, ang nasasabi naman nila Ate Emma yung before, pag-isipang mabuti, which province, anong program, dapat, kumbaga yung tinatarget na PR, kailangan stable yung magiging job, yung work natin dito. Totoo. Like, kung in demand ba siya or what, hindi yung kilala mo nag-business art or something, Di makikita ikaw yun yun. na rin yung problem. It depends pa rin kasi sa SOP mo. Totoo. Like sa akin, hindi related. Oo Business, nga. marketing ako before. Totoo. Tapos Pero ngayon nag-early nag-ELCC child. ako, so ginalingan lang sa SOP. Pero yun nga kasi in demand yan, di ba? In demand din siya. Childhood Kaya, yun, educator. Childhood educator. Kaya maganda pa rin yung PR pathway mo. Kasi Maganda. in demand yan dito sa Alberta. Hindi na uubos ang bata dito. Hindi, nadadagdagan. Hindi siya nauubos. Ayun. Dumadami. Oo, ayun. So yun, and then, plan B. Yeah. At sabi nga, napanood ko kagabi lang, plan A to Z. Oo. So kailangan maraming option. Naiisip mo ba mag-aral ng French or hindi Oo pa? nga eh. May hirap yan. Malapit na. Malapit. Konti na lang. Oo. Kapag medyo alanganin na. Kunwari, pag no choice na, ay maubos na yung PGWP. Oo, French. How about moving to a different province? Kino-consider mo rin ba Oh yun? yeah, kasi sa BC, Oo. there's a specific pathway for early childhood educators. So, Temo mo sa BC pa yun, nasa Alberta kailangan- walang ganong specific yeah, pathway. meron siyang sariling pathway for childhood educator. So okay din, kapitbahay lang naman ng Alberta ang Oo, BC. kaya lang cost of living. Cost of living. Ano, tsaka yung na-build ko na yun. Totoo. Mahirap talaga mag-move out, no? Tsaka iba din yung rules ng province. Totoo, Sa iba-iba. child care services. Kasi dito sa Alberta, if you finish yung level 3, which is diploma, plus $8 ka on top of your Oh. salary. Oh, di ba? Kasi settled na si Tip na Ronald. sa mga nagpa-plan mag-ECE. Kaya Early childhood. dami nag-early childhood kasi mataas yung parang per level yan, di ba? Tumataas Level din yung 1 is sahod mo. plus 2 point something. Pag level Level 2 is 5 point something. On top of your 2, salary. di ba? It depends kasi sa employer, hindi lang minimum yung binibigay. Yeah. Kasi mahirap yung job. Totoo. ECE na rin ba ako? Kung hindi na, kung ano yung pathway, kung ano yung available, di ba? So far, yan ang experience ni Ronald. So, tuloy lang ang buhay kahit nagsara ang AOS, yan. Tuloy lang. Katulad natin Maraming yan na option. nag-explore ng option. As of yesterday, mayroon akong plan hanggang C pa lang. Oh. Plan B and C. Di ba? Mahal lang ang sa French ka talaga. Parang gusto ko na nga sanang mag-start, At saka, mag-French. problem ko yung pag express entry, meron ba? May proof of fund? Meron ba? Or pag CEC Pag CEC wala. So, Pero depende sa type ng Nabasa rin ako, pwede rin yung pathway. FSW. Oo, Yung FSW. experience sa Philippines. Totoo, pwede yun. So, marami-rami. Marami pang option. Kaya Ayan. nasabi ko rin kay Emma guys, huwag masyado mag-alala. Sa ngayon, naka-post lang And naman temporary lang siya. Yeah, temporary Eh, lang. medyo nag-aalala kasi ako Usos. gusto nang umuwi ng Pilipinas. Magkakape lang ako Kaya doon. sabi ko nga dito sa huling vlog namin kagabi, mag-anak muna kami ng dalawa. Para citizen. Citizen agad. Okay? So yun guys, no? Maraming salamat sa iyo Ronald. Na-ambush ka namin ngayon. Surprise interview. Yeah. So yeah guys, waiting na lang kami sa food namin. Then, syempre, kwentuhan ulit kami. Okay? So yun, mamaya ulit guys. Several song-filled hours later. Ayan, so dito na kami maghihiwalay ni Ronald.
Ayan, so maraming salamat syempre kay Ronald. Nag-enjoy kami. Oo, sobrang nag-enjoy kami sa kwentuhan namin ngayong araw na to. No? And yun guys, no, babalik na siya na papuntang Edmonton. Taga-Edmonton pala to. So almost 3.5 hours pa yung biyahe niya, no? Ano lang dito, 4:30 ng hapon, so mga 8 na siguro, no? Depende. Kasi mag-stop Depende sa stopover. Okay. Kailangan at least nakakantok. Okay, basta ingat sa pag-drive ha. Pag alam mong naanto ka na, stop ka muna. Pwede naman yun eh. No? Ayan, so yun, again, maraming salamat. Maraming salamat po. Don't forget to share the video. Yeah. Yeah, thank you. Yan, oo. Thank you po. Okay, bye. Bye, Ronald. Bye-bye po. Ingat. Ayun guys, so pauwi na tayo kasi may trabaho pa tayo mamaya. And sakto lang naman to, itong oras natin ano. Kasi mag-aayos pa tayo para sa ating mga baon-baon. Eto na si Ronald. Bye! Ayan, so sabay na lang din kami umalis ng Chinook Mall and siya ay papunta na bang Edmonton? Ayan, uwi na siya ng Edmonton. So, thank you Ronald sa napaka-precious na time na na-share natin together. Sabi niya nga parang kakilala niya na kaming matagal kasi nga kung araw-araw din nanonood ng vlogs namin, araw-araw niya na kaming nakikita, ganyan. So, nakakatuwa lang din. Kasi parang ko lang din siyang classmate kasi close yung age namin. So, namin na, hindi ni Alwin. So, nakakatuwa na may namimit tayo, nagiging friend. So, sabi niya nga kapag mapunta kami ng Edmonton, yan, free daw kami na magsabi sa kanya at i-accommodate kami. So, yan, we'll see. Mga summer siguro, targetin natin na maka-visit sana sa Edmonton. Yan. And Tsaka yun, patayin ko na rin ako sa'yo, Ronald, kasi nagbigay ka pa ng gift kay Zion. tsaka sa totoo, amin. may gift pa siyang Nagabala ka dala. pa. Totoo, nakaka-touch yung ganon. At gustong-gusto na nang buksan ni Zion kanina. Binigyan ko lang siya ng ilang pieces kasi siya more on magnetic blocks. Yan, so nakakatuwa. Kasi alam niya yung mga needs ng kids kasi nga doon siya nagtatrabaho sa daycare sa Edmonton. So maganda talaga yung work sa ECE. Nakita natin na ang taas ng top up ng government kapag yun yung ginawa mong education at saka yung work afterwards. So yung mga nag-i-ECE dyan, congratulations sa inyo kasi bright ang future nyo dito kasi in demand yan. So yan, although yun nga sa case ni Ronald, nagsara yung AOS during that time na ready na siya 1 month na lang napagsarahan ng AOS, pero okay lang yun kasi nga sabi niya marami pang ibang options and 3 years naman yung PGWP. So yung mga kasamahan natin na ganyan, at least hindi na nawawala ng pag-asa. So laban lang, tuloy lang din ng research sa other options. So, ayun lang guys ang ating vlog for today. Sobrang nag-enjoy kami sa ating chikahan. So, if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Subscribe na rin kayo guys if you have not yet subscribed. And don't forget to click the notification button in order for you to get notified of our future uploads. Yes, so hanggang dito lang. See you on the next one guys. Peace!